Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglevak-levak na daw with evidence. So alam niyo ba kabibig? Ang istorya daw ay nakipag-usap itong si Martin Romualdez kay BBM or si BBM nakipag-usap kay Martin Romualdez at i-encourage na bitawan na ang posisyon bilang House Speaker ng Kongreso. Mga isang oras or more ang pag-uusap ni na Martin Romualdez at ni BBM. At nakumbinsi ni BBM si Martin Romualdez daw di umano na bumaba sa pwesto. Pinayuhan pa nga na mag-leave of absence itong si Martin Romualdez para humupa ang issue tungkol sa kanya. Leave of absence? Pwede ba yun sa congressman? Hindi naman pwede yun ah. At ito, may kondisyon pala itong si Martin Romualdez di umano kay BBM na hindi ako bababa kung hindi mo ito gagawin. Hala, grabe! Napaka-powerful ni Martin Romualdez na kung saan ay nagbigay pa ng kondisyon kay BBM na o BBM, sige, magre-resign ako. Bababa ako sa pwesto ngayong araw na ito pero dapat you have to follow my orders and conditions. Wow! Iba! Sabi ng iba ng mga netizen, baka pinaalis at free na lumipad si Tambaloslos pa labas sa bansa. Baka yan ang isa sa mga kondisyon. Ang nabasa ko kabibig, research talaga ako. Nabasa ko, ang kondisyon daw ni Tambaloslos ay wag daw na i-force ba na talagang pauwiin si Saldico sa Pilipinas. Hayaan na lang daw si Saldico sa ibang bansa. Hala, yun ba? Don't force Saldico to come back here in the Philippines. So, kung ayaw niya na pauwiin si Saldico sa Pilipinas, meron talaga silang hokus-pokus. Meron talaga silang mga hindi natin masasabing magandang ginawa sa gobyerno. Diba? Meron silang ginawang kakurakukututututan sa Pilipinas. Kasi takot siya na umuwi si Saldico. Kasi maiipit si Saldico eh. Maiipit si Saldico, tanongin si Saldico, kasuhan si Saldico, madadamay si Marcos. At hindi pala si Marcos, si Romualdez. So yun kabibig, isa daw yung kondisyon ni Martin Romualdez. Okay, pinagbigyan ni BBM. Ngayong araw na ito nga bababa si Tambaloslos. Kagabi nga trending ang video na kung saan may mga gamit ng inalis sa office ni Tambaloslos. Pati yung malaking signage na House Speaker, tinanggal na kabibig. Tinanggal na. Oo, tinanggal na talaga. So, yun ang signos ba na wala na talaga si Martin Romualdez. Goodbye, Martin Romualdez. O, eto ha. Ito yung video ni Attorney Harry Roque kung saan happy si Attorney Harry Roque. Goodbye, Tambi. Paano na lang yung mga Quadcom, mga Tricom, mga Benny Abante, mga JJ Suarez, mga Adjong, sino pa ba? Yung mga Ortega. Yung mga yung mga kanang kamay at kaliwang kamay ni Romualdez. Sabi nga, ganun pa rin sila kasi loyalista ni Marcos ang papalit kay Tambaloslos. So ganun pa rin ang kalakaran. Eto kabibig ha, manood tayo kay Attorney Harry Roque sa kanyang pag-share something, mga kabibig. Manood tayo ha. Ang tito, goodbye Tambi. Ito na, let's listen to her. Po. At sila po talaga nagsasabi na sa kauna-unang pagkakataon sa kasaysayan ng Kongreso, abay, may mga congressman na mas maraming pribilehyo. At yun nga yan si Martin at saka si Zaldico. Dahil nga, para pa makakuha ng proyekto, sabi ditong mga kongresista nito, sinabi naman ni Diskaya, kinakailangan 25% mapunta sa kanila. Yan naman po sinabi talaga ng kasawang Diskaya in their sworn statement at sa kanilang testimonyas sa Kongreso. Now, whether or not this is true, ang ibig sabihin po nito, talagang hindi po pwedeng manatiling speaker si Tambaloslos at hindi talaga po pwedeng manatiling chair ng Committee on Appropriations si Zaldico. Tama. O tinanggal na nila si Zaldico dahil alam nila sa delikadeza alone, hindi na po pwedeng umupo dyan si Zaldico. Pero nandiyan pa rin si Tambaloslos. Pero kung akalain ni Tambaloslos that he can survive this latest episode na talagang under oath
nasiwalat na siya talagang kumukuha ng 25%, siya ay nagkakamali. Dahil may hangganan din ang pwedeng matanggap pati ng mga magnanakaw sa Kongreso. Siyempre, pinag-uusapan na kapag complete nawala na ng kredibilidad ang Kongreso, baka buwagin ng taong bayan ng Kongreso gaya ng ginawa natin noong 1986. At mukhang papunta na nga tayo doon. Dahil itong pagtatanggal kay Martin Romualdez, yan ay para lang maibsan ang galit ng taong bayan. Una-una, umiiwas at dumidistansya itong si Marcos Jr. dito sa mga kurakot na ito. Siya naman dahilan kaya nangyayari itong mga kababalaghan nito. Siya ang pumili, Tambaluslos, biglang yung speaker. Siya ang sumuporta na gawing chairman ng Committee on Appropriations si Zaldico kasi nga sandang mukha lang binigay na donasyon ng eleksyon. At siya rin ang hindi nag-veto ng mga insertions na pinanggalingan ng mga anomalya. O, di ba? Siya mismo ang responsable. Pero siyempre, dahil ayaw niya na mag-people power na maging dahilan para siya mismo ay matsugi sa pwesto, umiiwas siya at dumidistansya kay Speaker. And the least that could be done is tanggalin talaga si Tambaluslos. Now, may mga sasabi, well, parang may hawak si Tambaluslos laban sa mag-asawang Marcos, kaya hindi matanggal-tanggal. Posible po yun. Pero dumating na tayo sa punto na either tanggalin si Martin Romualdez or matatanggal talaga si Marcos. Dahil pag hindi tinanggal si Marcos, 100% certain na yung people power. Ang tanong, pag tinanggal si Martin Romualdez, maibsan ba ang galit ng taong bayan? Tingin ko, hindi na po. Too late na hero na. At ngayon, alam ng taong bayan na kaya ganito lantaran ng korupsyon dahil lahat ay sumusunod lamang sa ehemplo ng Pangulo na nanggaling sa according to the Guinness Book of World Records, isa sa pinakakurakot na liderato sa buong daigdig, nasa top 5, number 3 siya, kung hindi pa ako nagkakamali. Pero nasa top 5 sila at being the most corrupt family politician on earth. So kaya naman ang sinasabi ko, dahil lahat tayo nabudol na akala natin lilinisin ang imahe ng kanyang pamilya nung siya binigyan natin ng panibagong mandato, coupled with the fact na talaga namang nabutol itong si VP Sara ni Amy Marcos para tanggapin ang posisyon ng Vice President, dahilan kaya siya nanalo, akala natin magbabago ang patakaran sa ilalim ng Marcos Jr. Hindi pala, mas malala pa. Dati-rati kasi, hindi natatakot kay Marcos Sr. Ngayon, mukhang itong si Tambaluslos, pati si Zaldico, walang katakot-takot kay Pangulo. Kaya ang akala nila, wala nang hangganan ang pwede nilang gawin. Kumakalat ang balita na bagamat hektar-hektarya na yung tinitirang bahay ni Martin Romualdez at ako po'y nakarating dyan. Nung kami po'y estudyante sa UP College of Law, pareho kami nag-aral sa Amerika nung college, bagamat ako, mas marami akong kaibigan kasi nag 1 year and a half naman ako sa UP bago ako nag-Amerika. Pero mukhang kawawa po yan sa UP College of Law. Lalong-lalo na natapos ang people power. No? Umalis nga po yan. Bumalik. Ang dapat niyang kabatch, si Gibo Teodoro. Pero dahil umalis sila ng people power, na-delay siya. Kaya naging underclassman ko siya. Parang 2 years siya behind. Pero nag-abot kami sa College of Law niyan at mukhang kawawa yan. Ako naman, alam niyo naman ako, talagang may puso sa mga underdog. Hindi ko naman siya kinutya. Miski ever since high school pa lang, ako'y anti-Marcos na. No? At medyo kinaibigan ko yan. Kaya nakarating ako sa bahay niyan. Ang totoo niyan, dati nang niyang bahay ang hektar-hektarin property sa McKinley. Pero ngayon, ang balita ko, nagpapagawa ng talagang mga palasyo ng bahay. Dati kasi simpleng bahay lang yan. At dalawa silang pamilya nakatira dyan. Yung kapatid niya na married sa may-ari ng Inquirer. Kaya ang Inquirer, maski maantay Marcos yan ng mga nakalipas sa panahon, ay talagang suportado na nila si Tambaluslos. At kung hindi ako nagkakamali, isa na sa major owner ngayon ng Inquirer, si Tambaluslos. Kaya kita nyo naman ang mga balita sa Inquirer. Talagang lahat anti-Duterte. Pero ang sinasabi ko, yung bahay daw, di umano na pinapagawa, hindi ko pa naman nakikita, no? Malapalasyo talaga. At talagang billions na ang pagpapagawa sa bahay alone daw. Well, tingnan po natin dahil all it needs naman is ano tawag doon sa lumilipad? Drone. At tingnan natin ang pinapagawang bahay ni Tambaluslos dyan sa McKinley, no? Isang drone lang yan. At dahilan nga kung bakit ang mga residente ngayon ng Forbes Park ay takot dahil mula nung binato ng putik ang building ng mga diskayas sa Pasig, hinala nila papasukin ang kanilang village para batuhin ang mga bahay ng mga Marcos, Romualdez at Zaldico po. Meron daw pong bahay din si Zaldico sa Forbes Park. Kaya nga po, all-time high ang mga bahay dyan sa Forbes Park kasi ang daming mga mambabatas na kumita sa mga flood control projects at iba pang infrastructure projects na
inuubos ang bahay dyan sa Forbes Park. Anyway, gaya na aking sinasabi, matapos na ilantad at i-expose ang mga diskaya na 25% na pumunta sa lahat ng mga proyekto kay Tambaluslos at kay Zaldico, talagang the only option is to let him go. Dahil yan po ang last minute defense move ng mga Marcoses bago sila tuluyang matanggal. So ang inaasahan nila, pag pinaalis na nila si Tambaluslos at mangyayari po di umano ngayon yan, itong linggong ito, ay akalain nila maibsan ang galit ng taong bayan kasama pa yung binuong komisyon na na kabahagi rin si Mayor Magalong. Kaya naman itong si Mayor Magalong, bagamat matindi paghanga ko dyan at mayor ko yan sa Baguio City, no, at talagang siya naman talaga nagsiwalat itong mga anomalyang infrastrukturang proyekto, kasama na po yan yung netting na nakikita namin sa Cannon Road at ang tumbok po niyan ay yung dating, yung hanggang ngayon po, kongresista, hanggang ngayon ba siya? Hindi na, nag-third term na yan kongresista ng Benguet Province, no? Si Congressman Yap, no? Hinahangaan ko siya dahil meron siyang lakas ng loob at tapang para sabihin ng katotohanan ng nalaman ng taong bayan na talagang matinding pandarabong sa mga proyekto. Pero hindi ko maintindihan ba't siya tumanggap dyan dahil number one, wala pong such thing as an independent commission. Kasi ang iimbestigahan, pinsan buo ng presidente at baka presidente na mismo. Hindi lang po yan. Kinakailangan imbestigahan din ang mga aktibidades ng First Lady at ng kanyang kapatid na sinabi ng ibang mga whistleblowers na ay nasa likod din ng mga anomalya, mga transaksyon na may kinalaman naman sa agrikultura. O, paano magkakaroon ng isang independent commission na ang iimbestigahan ay napakalapit na sa presidente kung hindi ang presidente mismo? Correct. So aside from that mga kabibig, meron ding komento si BP Sara tungkol kay Martin Romualdez. So, ito na. Makinita kay BP Sara. It's time for BP Sara talaga. Oo. Ang pansin ko bibig, no? Si BP Sara talaga ang ano tawag dito? Siya ang nagbulgar sa lahat ng dapat malaman ng sambayan ng Pilipino. Ito, BP Sara, go! Ito na. Wala akong kinuhang pera ng gobyerno sa mga biyahe. Ito na. Hindi ako expert sa kung ano dapat ang kapasite. Did you have the chance? Na ano yung projects ngayon, mga ganun. Mga former vice president. So, Ito na pita. Aji, po. Ma'am, the Vice President ng tangali po. Baka lang po aware po kayo sa recent moves po ni Cavite Representative Kiko Barzaga sa House. Parang kina-challenge niya po kasi yung leadership ni House Speaker Martin Romualdez. dapat lang. Dapat lang talaga. Dahil nakita niyo naman yung budget 2023, 24, 25. Malamang agawan na naman yan ng budget sa 2026. At lahat yung mga past budgets natin, nakita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Tama. Ang dahil hindi mamatay-matay yung issue ng ouster attempt dito sa Kamara, kayo po ba may personal po ba kayong best for the speakership? Wala, hindi ako, masyadong madami kaming inaasikaso sa Office of the Vice President para ko isipin kung anong nangyayari sa House of Representatives. Sa other matters, ma'am, baka mayroon din po kayong comment dun sa independent commission po ng Pangulong composition. Baka may any comment kayo. Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Correct. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng Truth Commission o ng anong komisyon yan? Correct. Actionan mo kasi kaagad dapat yan. Correct. Presidente ka eh. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery. Ooh. Nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. Racketeering. So, ikaw ba, presidente ka ba, ilalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Hindi. Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering din Tama. yung budget natin. Tapos, siyempre, sumabog na.
hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya. In a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. Oh. And then, ang ginawa niya is nag-change topic siya. Oh, change topic si BB. So, ano pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Correct. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, Correct. ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget. Tapos, panagutin mo na yung mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Agoy. Diba? Masyado siyang, hindi niya alam kung ano gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas eh. Pero alam niya lahat po, ma'am. Alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang Correct. ng budget. Correct. Presidente pa, hindi niya alam. Pero ma'am, di ba too late na po pa yung ginawa ni BBM, and of course, dapat po ba talagang kasuhan na si Speaker and si Sandy ko sa mga ginawa niya? Actually, hindi na nga siya too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothing. Nothingness na ang ginagawa ngayon. Ma'am, kaso, the speaker was your campaign manager in 22. Were you not aware of these issues before? Hindi naman siya naging speaker noon eh. I mean, yung bribery po, kasi na-mention yung bribery. Bribery ng speaker. Were you not aware during the 22 campaign? I do not remember the exact time kung kailan ko nalaman yung case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery Agoy. for the cases that were filed here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker eh. Ang pumipili ng speaker ay ang presidente. Yun, mga kabibig, ang kakonting interview ni VP Sara kahapon. So, ano ang inyong reaction dito, mga kabibig? Ang dami na nagsilabasan. Ngayon, sabi ng iba, tama nga si VP Sara. Noon pa. Sinabi pa niya noon pa. Pero hindi siya pinakinggan, pinagtawanan siya. Ano daw, feeling relevant lang. Pero ngayon, time is the ultimate truth teller. Alam mo, pasalamat tayo sa mga bagyo, sa mga baha. Kasi kung hindi dahil sa mga baha at bagyo, hindi natin malalaman na matagal na pala tayong kinukurap ng mga kurap na ito. Matagal na ninakawan ang Pilipinas ng bilyong-bilyong pera. Maraming mga politiko na kasama pala doon na ang sasarap, ang tawag dito, angelic faces kapag harap sa'yo. Pero, naku, grabe. Bisa pasungayan dahil kaayo, ikugan, sungayan, impyerno, demonyo. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.